po si Alexander Maxine Avendaño. Ngayon po may ikukwento po ko sa inyo nakakatakot para sa inyo. Kaya po, may 5 akong question para sa inyo mamaya sa huli. Ngayon po ikukwento ko sa iyo. Noong unang panahon, may isang batang pinangalan na Florence. Meron siyang kaibigan pero hindi nakikita ng iba. Siya si Anna. Noong alas 3 ng madaling araw, tumatakbo si Florence na mag-isa. Nakikita ng matanda. Sabi, "Oh Ining, ba't ka nandyan?" Sabi ni Florence, "Uy, bakit po? Naglalaro po kami ng kaibigan ko si Anna." Sabi naman ng matanda, "Bakit? Sinong kalaro mo? Sinong Anna? Wala ka naman kalaro." Sabi naman ni Florence, "Ito po, kaibigan ko po." Tas yung pagturo ni Florence, sabi ng matanda, "Ining, wala akong nakikitang tao. Nasa ano mo?" Sabi naman ni Florence, "Ay Diyos ko po, mabait po tong kaibigan ko po. Baka nagtatago lang po yun. Diyos ko po, Diyos ko po, Lola, kung ano lang po kayo, baka nagpa-prank lang kayo." Sabi ng matanda, "Ineng, wala ka talagang kasama. Ikaw lang mag-isa. Alas 3 ng madaling araw na, oh. Tignan mo." Tas sabi ni Florence, "Ay, hindi po, umagang-umaga na nga po eh. Alam niyo po, hindi po alas 3 ng madaling araw, 5:06 na po. Hindi naman po tama yung time niyo." Sabi naman ng matanda, "Diyos ko, Ining, hindi talaga 5:06. Alas 3 ng madaling araw na." Sabi naman ni Florence is, "Meron po ako kasama ditong kaibigan. Sabi niya, ano raw ako for protektahan." Sabi naman ni ang matanda, "Diyos ko, Ining, ba't ka nandyan sa bahay na pula? Bawal na bawal ka pumunta dyan dahil delikado. May isang batang namatay dahil sa 2 lalaki dyan." Sabi ni Florence, "Ay Diyos ko naman po, naniniwala kayo sa kwento-kwento na yan. Dahil po hindi totoo yan. Diyos ko po, sige na nga po, uwi na nga lang po ako." Sabi ni Florence. At nung umaga, sabi ng nanay, "Diyos ko anak, nasaan ka? Umalis ka ba kagabi? Parang anong oras ka na umuwi? Alas 3 na madaling araw na. Sino kalaro mo? Sino yung kaibigan mo?" Tapos sabi ni Florence, "Ay Diyos ko po, si Anna." Sabi naman ng nanay, "Ha? Sinong Anna? Wala ka naman kalaro na pangalan na Anna. Di ba nandyan si Chelsea, Ashley." Sabi naman ni Florence, "Ha? Nay, ang kaibigan ko lang po si Anna. Siya lang po yung nag-aano sa akin." Sabi niya naman, "Sinong Anna? Wala ka naman ano. At saka, once nakita na pumupunta sa bahay na pula na mag-isa ka lang." Sabi ng anak, "Diyos ko po, may kalaro kasi po ako doon. Dahil doon lang raw siya pwede." Sabi niya, "Si Anna ba ang tinutukoy mo?" Sabi ng nanay. Sabi naman ni Florence, "Diyos ko po, opo mama, yun po yung kalaro ko." Sabi niya, "Nung bata pa, yan yung kalaro ko matagal na. Dahil lagi siya nagpaparamdam dyan sa bahay na pula." Sabi naman ni Florence, "Diyos ko ma, guni-guni naman kayo. Lagi niyo naman kayo naniniwala sa kwento. Kaya, ano na naman kayo sa akin. Kaya hindi ako naniniwala dyan eh. Kasi gumagawa naman kayo ng kwento." Sabi naman ng nanay, "Anak, totoo. Diyan namatay ang isang bata, si Anna." Sabi naman at namangha si Florence. Sabi naman ni at saka hindi alam ni Florence na nag-aano raw. Tapos tumakbo si Florence papunta sa bahay na pula. Sabi niya, "Ana, totoo ba namatay ka? Napatay ka talaga?" Sabi ni Ana, "Oo, kasi dito ako namatay. Diyan yung bahay ko. Ang daming tao na pinatay ako. Kaya ayaw ko sabihin sa'yo. Baka hindi ka naniniwala sa sinabi ng matanda at saka ng nanay mo. Totoo yun. At kalaro ko yung nanay mo lagi-lagi. Kaya ayaw ko sabihin sa'yo." So, the 5 question para sa inyo is,
sino mga characters dito. Tapos pangalawa ay pangalawa naman po is yung yung pangalawa is kulay ng bahay. Pangatlo, naman po sinabi ng nanay para kay Florence. At yung pang-apat naman po is sino yung kalaro ni Florence ng multo. Tapos naman po sino yung mga totoong mga kalaro ni Florence na dalawang tao. Yun lang po para sa inyo. Bye bye po.